Sinasabing ang dalawang pusong itinakda ng Diyos at pinagtibay ng pag-ibig ay mahirap tibagin. Ito ang karanasan sa buhay ko na nais kong ibahagi sa inyo. Magandang araw, Misuna ko. Itago mo na lamang ako sa pangalang Audrey. 28 years old na at dalaga pa rin. Isa akong single mom at 2 years old na ang baby boy ko. Nangyari itong karanasan ko sa buhay noong kakatapos ko lang sa college. Matapos ako mag-aral ay kaagad akong sumunod sa mga magulang ko sa abroad. Pero bago ako umalis ay may isang puso akong sinaktan. Ang boyfriend ko na tawagin na lang nating Angelo. Jello for short. Si Angelo ay boyfriend ko since college years. Hanggang sa nagtapos kami ng pag-aaral ay kami pa rin. Ayaw na Jello na umalis ako papuntang Korea. Pero ito ang pangarap ko kasi ang sumunod sa mga magulang ko sa bansang Korea. Hindi na ba talaga magbabago yung pasya mo, ha, Audrey? Naiiyak niyang tanong sa akin noong hinatid niya ako sa airport. Sobra siyang nasasaktan at halata ko ang lungkot sa mga mata niya. I'm sorry, Jello, pero hindi mo ako pwedeng pigilan. Matagal ko ng pangarap ang sumama sa mga magulang ko sa Korea. Ang pagtatapos ko lang naman ang hinihintay ko. Paano ako? Paano ang pag-ibig natin? Hindi na kita makikita ba? Alam mo, mahal na mahal kita, Audrey. Umiiyak na si Jello. Tuluyang bumagsak ang mga luha niya sa mata. Jello, makapaghihintay naman ako. Naroon lang ako sa Korea. Maaari mo naman akong sundan doon para magsama na tayo doon. Kung mahal mo ako, susundan mo ako roon. Doon naglaho ang lahat ng emosyon sa mga mata ni Jello na napatitig sa akin. Alam mong umaasa sa akin ang mga kapatid ko. Kaya hindi ko sila pwedeng iwanan. Mamili ka. Ang manatili dito sa tabi ko o sumunod sa mga magulang mo. Ipapangako ko sa'yo na magiging maayos din ang buhay ko balang araw. Mahirap lang kasi si Jello, Misuna ko. Kahit isang engineer, ay siya ang nagtataguyod sa mga kapatid niya sa pag-aaral. Kahit isang engineer, ay siya ang nagtataguyod sa mga kapatid niya sa pag-aaral. Patay na kasi ang kanilang ama. Ang ina niya ay may sakit sa puso, kaya hindi niya magawang iwanan ang pamilya niya. Sabihin man na selfish ako pero gusto kong makasama si Jello sa bansang Korea. Kami lamang, yung malayo sa problema at sa pamilya niya. Alam mong ang mga magulang ko ang pipiliin ko, Jello. Wala tayong kinabukasan kung mananatili tayo dito. Ikaw ang bumubuhay sa ina at mga kapatid mo. Kapag mag-aasawa na tayo, ay mas lalo ka lamang mahihirapan. Kaya mas mabuti pang maghiwalay na lamang tayo. Kita ko ang sakit na naglandas sa mga mata ni Jello ng mga sandaling iyon. Pero tiniis ko. Hindi ako sanay na mabuhay sa hirap. Ang kahirapan ang tanging naghihintay sa amin kapag sasamahan ko si Jello sa buhay niya. Hindi maibibigay ni Jello sa akin ang mga bagay na gusto ko, lalo na ang buhay na gusto ko. Sobrang hirap si Jello sa pag-aaral ng mga kapatid niya, kaya alam kong walang saysay ang pagsasama namin. Kung yan ang desisyon mo, wala na ako magagawa pa, Audrey. Mag-ingat ka doon. Alam mo, mahal na mahal kita. Sa ngayon, ay kalilimutan na lamang kita, Audrey. Napatulo ang mga luha ko. Ito na yata ang uling araw na makikita ko si Angelo. Napakasakit sa akin ang ginawa ko. Subalit mas pinili ko ang magandang buhay na naghihintay sa akin sa bansang Korea. Malayo sa lalaking minahal ko at walang Jello sa buhay ko. Masaya naman ako sa mga lumipas na taon sa bansang Korea. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakalilimutan si Angelo. Hanggang ngayon ay walang kapalit si Angelo sa puso ko. Wala akong nakikitang lalaki na kayang higitan ang Angelo ng buhay ko. Nagiging stalker ako sa FB ni Angelo. Halos araw-araw ay silent follower niya ako.
Pinapanood ko ang bawat moments ng buhay niya sa social media. Hanggang isang araw ay may isang post sa timeline ni Angelo ang nagpaguho ng mundo ko. Nakalagay kasi doon, he is already engaged to someone else. Hindi nakalagay ang pangalan ng babae, pero may larawan doon ng 2 kamay. Intertwining their fingers with a couple ring. Alam kong kamay iyon ni Angelo dahil naroon ang malaking scar na pahaba sa kamao niya noong natamaan ng itak habang naggagapas siya ng tubo. Para akong dahan-dahang pinatay sa sakit, pero wala akong magagawa dahil kasalanan ko naman. Lihim akong umiiyak tuwing nag-iisa. Patago akong nasasaktan sa nagawa ko kay Angelo. Maraming what ifs ang nasa isip ko. Gaya ng what if hindi ako umalis? What if tiniis ko ang kahirapan ni Angelo? What if sa halip na umalis ay tinulungan ko siya? Pagsisisi, yun ang tamang sabihin sa nararamdaman ko ngayon. Ilang buwan din ako na nasasaktan at inayos ang sarili ko. Hindi pa naman ako totally na nakapag-move on kay Angelo. At least, hindi na ako umiiyak tuwing gabi, gaya nung nakaraan. Hanggang isang araw ay inimbitahan ako ng best friend kong si Mira na umuwi ng Pilipinas sa bayan namin. Pangako kasi namin sa isa't isa noon na kapag magpapakasal kami ay dapat gawing maid of honor ang isa't isa sa mga kasal namin. Kaya mapapauwi talaga ako nito sa bayan namin. Alam ko namang hindi ko makikita doon si Jello dahil taga-city si Angelo. Hindi na rin naman dapat kami magkita pa. Pero minsan, ang taong sinusumpa mong ayaw mo nang makita dahil sa kasalanang nagawa mo ay siya pa ang una kong makikita pag uwi ko ng Pilipinas. Sinundo kasi ako ng best friend kong si Mira kasama ang fiancé niya. Pero saktong paglabas ko ng exit, ay nahagip ng mga mata ko si Jello. Binibiro ba ako ng tadhana? Si Angelo nga. Napakagwapo na ni Angelo. Mas lalo siyang kumisig. Mas lalong lumapad ang balikat at lumaki ang kaha. Macho at makinis ang balat. Mukha na itong mayaman na nakasandal sa kotseng itim. Patakbo akong lumapit kay Angelo. Sorpresa ba to? Hinihintay niya ba ang pagbabalik ko? Pero noong papalapit na ako sa kanya, ay tila ako pinako sa kinatatayuan ko nang makita ko ang isang babaeng lumabas sa kabilang pinto ng sasakyan. Masaya itong lumapit kay Angelo habang ang mga kamay ni Angelo ay nakakahapit sa bewang ng babaeng walang iba, kundi si Mira. Nisuna ko ako ang nasurpresa. Si Angelo ba ang fiancé ni Mira? Paanong nangyari yon? Si Mira kasi ay best friend ko sa bayan namin. Hindi sila magkakilala, gawa ng taga-city si Angelo at doon din ito nakatira. Habang si Mira ay sa bayan namin, malayo iyon sa syudad. Audrey! Tili ni Mira. Hindi ko magawang iangat ang mga paa ko habang si Angelo ay nakangiti lamang. Tila wala lang sa kanya na nakikita ako. Casual na kakilala. Halos hinila na ako ni Mira palapit kay Angelo. Love? Best friend ko, si Audrey. Pakilala pa ni Mira sa akin. Siya ang sinasabi ko sa iyo, love, na ex-girlfriend ko. Sandaling natigilan si Mira na tila hindi makapaniwala sa sinabi ni Angelo. Totoo ba, Audrey? Yes. Parang may bumara sa lalamunan ko at hindi ko kayang salubungin ang mga tingin ni Angelo. Gusto kong umiyak pero nakakahiya kay Mira. Oh, I'm so sorry. Hindi ko alam. Napatawa na lamang si Jello na hinila na si Mira at hinalikan sa noo. Ipinagsalikop nito ang mga kamay nila habang ako ay tila unti-unting nauupos sa kinatatayuan ko. That was before, love. Wala na kami ni Audrey nang naging tayo. Pinagbuksan pa ni Angelo ng sasakyan si Mira at inalalayang makasakay
sa sasakyan habang iniwan ako ni Angelo na nakatayo. Kung hindi ako tinawag ni Mira na sumakay sa kotse, ay halos hindi ko malaman ang mga nangyayari sa paligid ko. I was so lost. Sobrang sakit. Masyado naman yatang unfair ang tadhanang ito. Bakit sa dinami-dami ng lalaki sa Pilipinas? Bakit si Angelo pa ang lalaking papakasalan ni Mira? Nagising na lang mga ko sa pagmumuni-muni nang kinawayan ako ni Mira. Habang nasa likod ako ng kotse at pinipigilan ang sarili kong maiyak. Naroon sina Mira at Jello sa harapan. Sobrang sweet sa isa't isa. Hawak ni Angelo ang mga kamay ni Mira habang masaya silang dalawa na nag-uusap. Minsan pa ay hinahalikan ni Angelo ang mga kamay ni Mira. Napakalaki na ng ipinagbago ni Angelo simula noong umalis ako. Mas mukha na itong karespe-respeto. Mukhang malayo na ang narating nito sa buhay. Dumating kami sa bayan namin sa pamamahay ni Mira. Kita kong napaka-welcome si Angelo sa pamamahay ni Mira. Habang ang ibang pinsan naman ni Mira ay sir pa ang tawag kay Jello. Maaga na lamang akong nagpahinga ng araw na yon. Gusto kong kausapin si Angelo pero nahihiya ako. Kinagabihan ay masayang nag-uusap ang pamilya ni Mira kasama si Angelo doon. Pangiti-ngiti lamang ako habang nakikinig sa pag-uusap nila. Minsan ay sinusulyapan ko ang napaka-sweet na sina Angelo at Mira. Si Mira ay nasa tabi ni Angelo at nakahilig sa malapad na balikat nito. Bigla ko na lamang naisip na sana ako ang naroon at nakasandal sa balikat ni Angelo. Napakasaya ko siguro kung nagkataong ako ang nasa lugar ni Mira. Bakit ba kasi hindi ko pa rin siya nakakalimutan sa paglipas ng ilang taon? Ako naman ang naunang bumitiw, kaya dapat hindi na ako nasasaktan ng ganito, Kuya JM. Malalim na ang gabi at nagising akong nauuhaw. Naroon pa rin sila sa lawn pero tulog na ang iba. Naroon pa si Angelo na kausap ng ama ni Mira habang nagiinuman sila. Mukhang lasing na si Jello kasi ang lakas na ng tawa niya. Hindi ko alam pero tila pinasukan ako ng demonyo sa aking isipan. Naisip ko na baka may chance pang maging kami ni Angelo. Baka pwede ko siyang agawin mula kay Mira. Kapag bibigyan pa ako ng pagkakataon na makasama si Angelo, ay hindi ko napipiliin pa ang buhay ko sa Korea. Mas pipiliin kong manatili dito sa Pilipinas kasama si Angelo. Kahit nagaano pa kahirap ang buhay, mas mahirap kasing mabuhay na walang Angelo sa tabi ko. Hi, maaari ba tayong mag-usap? Pagsalubong ko sa kanya nang makita ko siyang paakyat na sana sa itaas. Gusto ko nang matulog. Bukas na lang tayo mag-usap. Saglit lamang, Angelo. Nilunok ko na ang lahat ng kahihiyan na meron ako. This time ay mahigpit na niyakap ko si Angelo. Miss na miss ko na ang lalaking ito. Ilang ulit ko nang napapanaginipan na mayayakap ko siya kagaya ngayon. Audrey, bitawan mo ako. Nakainom lang ako pero hindi ako lasing. Respetuhin mo ang sarili mo, Audrey. At huwag kang gumawa ng mga bagay na ikakasira namin ni Mira. Para akong sinampal sa mga sinabi ni Angelo sa akin. Hiyang-hiya ako, pero namimiss ko lang naman siya. Gusto lang naman kitang makausap. Miss na miss na kita, Jello. Baka pwedeng kausapin mo ako ng maayos. Pakinggan mo muna ako. Meron pa ba tayong dapat pag-usapan, ha, Audrey? Matagal na tayong wala. At ikaw mismong bumitaw sa relasyon natin. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Nilagpasan ako ni Angelo sa sala at nagmamadali siyang umakyat sa hagdanan. Sinundan ko siya para kausapin pa subalit natigilan ako nang makitang bumukas ang isang pinto at lumabas doon si Mira. Napatigil ako sa pag-akyat sa hagdanan at nahihiya sa pinaggagawa ko. Mabuti na lamang
at hindi ako napansin ni Mira. Kitang-kita sa dalawang mga mata ko na mabilis na niyakap ni Angelo si Mira at hinalikan sa mga labi. Mabilis na napatulo ang mga luha ko sa mga mata ko. Binuhat pa siya ni Angelo at dinala sa balcony na nasa itaas. Gusto kong pigilan ang sarili ko, pero gusto ko pang makita si Angelo. Kaya sinundan ko silang dalawa sa balkonahe. Doon ako mas lalong nasaktan at napaiyak. Nasa kandungan ng Jello si Mira habang naghahalikan. I love you so much, love. Paisa naman Malapit naman na yung kasal natin. Malapit na nga, kaya pwede namang hintayin, di ba? Hindi ba pwedeng mag-advance? Hindi. You know me, love. Tumigil si Angelo sa ginagawa kay Mira at siniil ito muli ng halik sa labi. Kilala kita. Isa ka mabuting babae at may paninindigan. Kaya kita minahal lang sobra, Mira. At nakahanda akong hintayin ang araw ng kasal natin para doon. Sumiklab ang sobrang pagsiselos sa puso ko. Iniingatan niya si Mira ng sobra-sobra na hindi niya ginawa sa akin noon. May oras pa naman ako. Babawiin ko si Angelo. Akin naman talaga siya, simula't simula pa. Yun ang tanging nasabi ko sa sarili ko. Ako naman ang unang minahal ni Angelo. Baka kung gagawa ako ng paraan ay maibabalik ko sa dati ang lahat. Kinabukasan ay inalam ko kung saan nagtatrabaho si Angelo. May sarili na pala itong engineering firm. Wala na sila doon sa dating tinitirahan nila sa squatters area. Ang dalawang kapatid niya ay nakapagtapos na sa pag-aaral. Ang bunso na lamang ang pinapaaral ni Jello. Nalaman ko rin na ang nanay ni Jello ay ipinagtayuan niya ng isang mini grocery. Umaangat na pala talaga ang buhay nito, kaya naging sila ni Mira. Hindi ako naniniwala na papatulan siya ni Mira kapag ganoon pa rin kahirap dati ang buhay na meron si Angelo. Kaya sinimulan ko kaagad na isagawa ang goal ko. Ang muli kong makuha, si Angelo. Napunta ako sa engineering firm niya at nagulat ito nang makita ako. Anong ginagawa mo rito? Tanong sa akin ni Angelo na kasalukuyang may ginagawa. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan ang pag-uusapan natin? Seryoso lamang ang mukha ni Angelo habang hindi man lang ako tinitignan at pinagpapatuloy ang ginagawa niya. Angelo, can you love me again? Maaari bang maging tayo muli, Angelo? Nagkamali ako nang iniwan kita. Gusto ko nang maiyak pero wala akong nababasang emosyon kay Angelo. Audrey, maganda na ang buhay ko ngayon. Isa pa, kakasal na kami ni Mira. Mahal ko si Mira at matagal na tayong tapos. Angelo, nagkamali ako noon. Isa pa, ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Hanggang ngayon ay minahal pa rin kita. Hindi kita kailanman kinalimutan, Angelo. Mali ka, Audrey. Dahil si Mira lang ang tunay na nagmahal sa akin. Alam mo ba kung bakit ako narito ngayon sa kinatatayuan ko? Dahil may isang Mira ang naniniwala na kaya kong iangat ang sarili ko. Dahil may Mira na tumulong sa akin, Audrey. Hindi totoo yan. Kaya ka lang minahal ni Mira dahil maganda na ang buhay mo. Saka hindi ka matatanggap ng mga magulang ni Mira kapag kagaya pa rin ng dati ang buhay mo. Akala mo ba lahat ng tao kagaya mo? Nagkamali ka. Remember, may sinalian akong bidding before ko umalis ng Pilipinas. Ang ama ni Mira ang tumulong sa akin. Kaya ako nakuha ang project na yon. Si Mira at ang mga magulang niya ang tanging nariyan para sa akin noong mga oras na iniwanan mo ako, Audrey. Para akong pinagsakluban ng langit sa katotohanang nalaman ko. Si Mira at ang pamilya niya ang tumulong kay Angelo para umangat ang buhay nito. Kaya ako minahal si Mira dahil magkaiba kayo. Kaya ako nagsisikap sa buhay para maging karapat-dapat ako para sa kanya. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Ang inakala kong madali ko lang makuhang muli si Angelo,
ay isa palang pagkakamali. Pero hindi pa ako sumuko doon sa kakasunod kay Angelo. Pati ang nanay ni Angelo ay kinaibigan ko na. Sa sumunod na mga araw ay umalis ako kina Mira. Mukha kasing nakakahalata na ito sa mga pinaggagawa ko. Humahanap ako ng tiyempo na makasama ko si Jello. Hindi ko yun mahanap sa bahay ni Mira. Kapag kasi naroon si Angelo ay nasa kay Mira ang lahat ng atensyon niya. Alam kong mali ang ginagawa ko. Pero sa pagkakamali kong ito ay dito ako sumasaya. Kahit na iniiwasan ako ni Angelo ay pinagpipilitan ko ang sarili ko sa kanya. Pinupuntahan ko rin siya sa suite niya. Masayang-masaya ako kahit sa maikling oras na nakakausap ko siya at nakakasama ko si Angelo. Kahit busy siya sa paghahanda sa kasal nila ni Mira, ay hindi pa rin ako sumusuko. Medyo gumagabi na yon nang pumunta ako sa engineering firm ni Angelo. Sinadya kong pumunta doon ng ganoong oras para wala lang masyadong tao at masasolo ko na si Angelo. Ginawa ko iyon para lamang akitin si Angelo. Nandito ka na naman, Audrey. Hindi ka ba napapagod? Hinding-hindi ako mapapagod sa'yo, Angelo. I will show you kung gaano kita kamahal. Walang hiya na kung walang hiyaman akong tawagin ng mga oras na yon. Pero niyakap ko si Angelo at pilit ko siyang hinalikan. Itinulak niya ako but I managed to cling to him hanggang sa natumba kaming dalawa sa sofa. Doon na ako kumandong kay Angelo. Pilit ko siyang hinahalikan hanggang sa nararamdaman ko na lang na tumutugon na siya. Sobrang saya ko na pinatulan ako ni Angelo. Ginawa ko ang lahat ng alam ko to impress him hanggang sa nangyari nga sa amin. Sobrang saya ko. But I was disappointed nang matapos kasi nagmamadali siyang naligo sa banyo sa loob ng kanyang opisina. Parang wala lamang ako sa kanya na sinabihan niyang magbihis at umalis na. Ayaw raw niya na makikita kami ni Mira at hindi pwedeng masaktan ito. Anong ibig mong sabihin, Angelo? Nanginginig kong tanong sa lalaking minahal ko. Ayoko malaman ni Mira ang tungkol dito. Gusto mo to, di ba? Hindi dahil may nangyari sa atin ay babalik na ako sa'yo. I hate you, Audrey. Nangihina ako sa narinig. Ipinagtabuyan pa ako ni Angelo palayo sa kanyang opisina. Hindi ako makapaniwala na magagawa sa akin ni Angelo ang ganitong bagay. Mahal na mahal ako ni Angelo noon na halos sasambahin niya ako. Pero sa ngayon ay kabaligtaran na ang lahat. Daig ko pa ang isang babaeng bayaran sa harapan niya. Parang basahan na pagkatapos ipampunas ay iniwan. Pero di bali na. Masaya ako na kahit sa ganitong paraan man ay nakakasama ko na si Angelo. Umaasa pa rin ako na maibabalik ko ang dating damdamin ni Angelo para sa akin. Palapit ng palapit na ang kasal nila ni Mira. Habang heto ako, naghihintay kay Angelo para sa isang suite sa hotel. Dito kami palaging nagkikita. Nagiging kabit ako ni Angelo. Masaya na akong maging kabit niya kahit papaano dahil mahal na mahal ko siya. Sa totoo lang, hindi ko siya magawang pakawalan. Sa nangyayari ngayong pagkakamali, ay hinding-hindi ko na kayang pakawalan pa si Angelo. Ilang ulit nang may nangyari sa amin at okay na sa akin na maging kabit niya ako. Hinahanda ko ang sarili ko sa pagdating ni Angelo. Bumili pa ako ng magandang night teas para akitin si Angelo. Hindi na kasi kagaya ng dati na kapag nasa ganitong lugar ay kaagad na nagsaspark ang damdamin niya sa akin. Misuna ko, kahit na paulit-ulit na may nangyayari sa amin ni Angelo, ay napakalamig pa rin ng pakikitungo niya sa akin. Bahala na kung masasabing masama akong babae at aaminin ko, hindi ako naging mabuting kaibigan kay Mira. Wala ring kaalam-alam si Mira na may namamagitan sa amin ni Angelo.
Patuloy pa rin ang pagkakaibigan namin. Ako pa rin ang maid of honor ng kasal nila. Pero wala akong nararamdamang guilt sa kabila ng ginagawa ko. Kasi para sa akin si Angelo at inagaw lamang ito ni Mira mula sa akin. Iyan ang palagi kong sinisiksik sa utak ko sa tuwing inaatake ako ng konsensya ko. Angelo, I miss you. Sabik na niyakap ko si Angelo nang pumasok ito sa hotel. Nakainom siya dahil naamoy ko pa yung alak sa hininga niya. This will be the last time na magkikita tayo, Audrey. Nagulat ako, sinabi ni Angelo sa akin. Hindi ko yun matatanggap. Jello, nakahanda ako maging kabit mo. Kahit habang buhay pa. Pangako, hindi ko sasabihin kay Mira. Itatago natin sa kanya ang lahat ng tungkol sa atin. Umiiyak ako noon habang niyayakap si Angelo. Boss, hindi pwede. Hindi ko gagawin yun kay Mira. Hindi sin Audrey. Ito rin ang ginagawa mo sa akin noon, hindi ba? Ibinalik ko lang sa'yo ang lahat ng sakit na ginawa mo sa akin noon. Halos mamatay ako sa sakit noong mas pinili mo ang marangyang buhay kasamang mga magulang mo. Puno ng galit ang mga mata ni Angelo habang nakatitig sa akin. Kinamumuhian kita, Audrey. Ginagamit mo lang ako noon. Ngayon, anong pakiramdam na ginagamit ka lang? Hindi kita ginagamit. Totoong minahal kita, Angelo. Napatulo ang mga luha ko noong itinulak ako ni Angelo sa kama. Ginagamit mo lang ako noon, Audrey, para makatapos ka ng koleyo. Ginagamit mo lang ako bilang tagagawa ng assignments mo, tagagawa ng projects mo, at bilang tutor mo. Sa tingin mo, gagraduate ka sa utak mong napakaliit? Sobra akong nasaktan sa sinabi sa akin ni Angelo. Ganito pala ang tingin niya sa akin. Inangkin ako ni Angelo ng gabing iyon na puno ng galit at pagkatapos iniwan. Bago siya umalis, ay nagbitiw pa siya ng masasakit na salita sa akin. Ito na ang uli nating pagkikita, Audrey. Binabalaan kita. Huwag na huwag kang gagawa ng mga bagay na ikakasakit ng damdamin ni Mira. Dahil hindi ako papayag na sasaktan mo si Mira. Ginamit lang kita para iparamdam sa'yo kung ano yung nararamdaman ko sa'yo noon. Para akong sinaksak ng libu-libong patalim sa sinabi sa akin ni Angelo. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa ang sobrang sakit na sinabi niya. Sa nangyari ay tila namanhid ang pakiramdam ko. Nawalan ako ng malay. Nagising na lamang akong nasa ospital na. Dinala ako ng hotel staff sa ospital. Doon ko nalaman na buntis ako sa anak namin ni Jello. 3 weeks pregnant na ako, misun ako. Naisip ko noon na kapag sasabihin ko kay Mira ang tungkol sa pagbubuntis ko, ay maniniwala siya sa akin at masisira ko ang relasyon nila ni Angelo. Pinangahawakan ko na lamang ang napakaliit na chance na mapasa akin pa si Angelo. Kaya nakipagkita ako kay Mira sa plaza ng bayan namin. Kita ko na hindi maipinta ang mukha ni Mira matapos kong sabihin sa kanya na may namamagitan sa amin ni Angelo. Akala mo ba, hindi ko alam na may nangyari sa inyo ni Angelo? Alam ko, Audrey. Pero, hinahayaan ko si Angelo na gawin yon sa iyo para makaganti siya sa lahat ng sakit na binigay mo sa kanya. Hindi ako nakahuma, sinabi sa akin ni Mira. Kung hindi ko naabutan si Angelo noon, ay malamang patay na siya, Audrey. Tinangka niya magpakamatay noon. Sa sobrang sakit. Pagkatapos mong piliin ang marangyang buhay kasamang mga magulang mo. Galit na galit ako sa iyo noon. Kaya, nagsusumikap akong makalimutan ka ni Angelo. Hindi ko pa alam noon na ang best friend ko pala, ang babae na nakit ng gusto kay Jello. Buntis ako sa anak namin ni Angelo, Mira. I don't care. Pwede namang sustentuhan ni Angelo yung bata, pero hindi ko sa'yo ibibigay si Angelo. You asked for it, kaya kasalanan mo yan.
Pinipilit mo kasing angkinin ang isang bagay na hindi mo naman pag-aari. Wala akong nagawa para sirain ang kasal nila ni Angelo. Naroon pa rin naman ako sa araw ng kasal nila. Matibay kong pinanindigan ang pagiging maid of honor ko, kahit sa loob ko ay tila pinapatay na ako sa sakit. Sa ngayon ay may anak na sina Angelo at Mira, habang ako ay narito sa bansang Korea. Hindi pa rin ako nag-asawa at hindi na siguro mangyayari pa iyon. Hindi na muling tumibok pa ang puso ko matapos mamatay sa araw na ikinasal sina Angelo at Mira. Hindi ko tinago kay Angelo ang bata, pero nagkikita lamang sila ng anak ko through video call. Sobrang pinagsisisihan ko ang ginawa ko noon kay Angelo. Hindi ko inaasahan na sa ginawa kong iyon, ako ang matatalo at hindi makakapag-move on. Isang aral ang aking natutunan sa mga nangyari sa akin. Huwag nating maliitin ang isang taong naghihirap. Kapag may determinasyon sila, ay aangat sila sa buhay. Naduwag ako noong mga panahong kailangan ako ni Angelo. Iniwan ko siya at si Mira ang tumulong sa kanya para maibalik siya sa tamang landas. Hindi kailanman nag-alinlangan si Mira sa kakayahan ni Angelo, kaya mas deserve niya si Angelo kaysa sa akin. Pero hindi ko pinagsisisihan ang maging panandali ang kabit ni Angelo dahil binigay niya sa akin ang isang anghel na siyang nagiging lakas ko sa ngayon. Hanggang dito na lamang po ang istorya ko, Miss Sunako. At maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. God bless po and more power sa channel nyo. Nagmamahal, Audrey ng South Korea. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, Miss Sunako. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento.